May taong ano barya, sakto. Sakto po. Okay. Okay lang. Just in case lang kasi baka... Yung gagawin ko na tong ano box kasi ang kukuhanin ni sir ay dalawa lang. Sa akin walang issue kung dalawa lang kasi parang nahiya si sir kasi nga 'di ba yung iba kasing may iba kasi may ano ba tayo sa pagbebenta kailangan ganito yung pinaka-konti, minimum tsaka may maximum. Sa akin wala namang ganun. Pag gusto lang bumili, basta pick upin lang nila, wala pong problema. Okay lang sa akin mga ka-behind. Ngayon, sabi ni sir kasi dalawa, apat sana bibili niya kaso nga lang kasi malalaki na yun. Yung edad yung laki nila is malalaki na tsaka matatangkad na. Kaya sabi ko 150 na po ang isa nun. At ito mga ka-behind yung paglalagyan ko ng dalawang yun. Pina-finalize ko kay sir para magawa ko nilalagyan para hindi na ako mahirapan kasi baka mamaya magbago isip niya magdagdag siya, mas mahirap, mas sisikip. Kaya kung dalawa ayusin ko na sa dalawa pero gagawin ko pang tatluhan na para if ever man edi at least may pa rin, may espasyo pa rin sila para gumalaw. Hindi rin okay yung masyadong malaki kasi nga pangit din magdadambahan sila sa likod. Tapos matatalim yung kuko ng mga yon, magkakasugat-sugat yung ibang kasamahan. Kung dalawa sila, yung isa masusugatan, yung isa pwede rin masugatan. Pwedeng parehas lang masugatan mga ka-behind. Pumili na ako ng box na medyo matangkad. Kasi medyo matatangkad na nga sila. Pero okay lang to, hindi ganun katangkad para hindi makatalon din. Pero saktuan kasi matatangkad yun, mahaba na yung mga leeg ng mga yun eh. Gawin ko na to mga ka-behind, babawasan ko lang, i-assemble ko na ng maayos para mamayang hapon ay dire-diretso na yung transaction. Hindi na ganun ka-hassle kasi maaga yung pick up ni sir. Mamayang hapon lang, alas 6 lang halos. Mga bandang alas 6. Lagpas alas 6 lang mga ka-behind. Kaya kailangan ko nang i-ready to. At na maging okay na para hindi ako masyadong na-hassle. Mamaya hindi ako nagmamadali. Mahirap kasi pag nagmamadali, ayaw ko sa lahat yung nagmamadali. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Ay mga ka-behind, gagawin ko na muna to. Sa bahay at ayusin muna natin yung mga stock. At yung mga ka-behind, alam nyo ba may mga balita pa ako sa inyo nakaraan na may mga binenta akong inahin dito. Tapos may mga balita tungkol sa inyo ko mga ka-behind. Pero sa ngayon ito muna yung unahin ko. Yung transaction mga ka-behind kay sir. Ayusin ko muna yung mga bibenta ko sa kanya. Kadiri na madilim-dilim na kasi hapon na. Ito yung ibebenta ko kay sir. Dalawa lang kasi sabi ko sa kanya 150 na yung presyo na ito. Dahil nga po, malalaki na mga ka-behind. Sulit na yung 150. Tingnan naman yung matatangkad na mga ka-behind. At ang lalaki na ng mga paa. Tapos sabi ko kay sir, babae. Siguro ibibigay ko kulay sa kanya mga ka-behind magkaiba. Magkaibang kulay. Dahil, ayun nga. Para naman maranasan yung mga kamay magkaroon ng ibang kulay. Taga Sambales pa si sir, pero dito daw siya trabaho sa Bataan. Pero sabi niya Sambales pa uwi niya, kaya kailangan ayusin ko ng maisa-is mga ka-behind. Ibigay ko sa kanya ito isang kakaibang kulay, tsaka ito medyo brown. Ito medyo dirty white. So marami ng babae mga kamera ng pagpipilian dyan. Bibigay ko sa kanya siguro isang brown tsaka isang itim mga ka-behind. Tingnan natin. Medyo malalaki ito mga ka-behind kasi ang edad nga nito ay sobra na isang buwan. Kaya sabi ko 150 na talaga tsaka ito mga ka-behind ay laga ko pa kaya naman
ganyan yung ganyan yung nangyari mga kabehind. Kaya ganun kamahal kasi nga alaga ko. Ay mga kabehind, ayusin ko na ito mga kabehind kasi hapon na nga. At paggabi na rin. Sa totoo lang mga kabehind, ayaw ko sanang ewan ko ba, naisip na minsan napapayas na lang ako sa mga gantong transaction mga kabehind. Pero okay lang naman kasi may lalaki kasi dito kaya ayun, bawal nga magkaroon ng inbreeding. Napaka-stricto natin sa production ng mga parang super stricto lang, di ba? Superb mga kabayan na may lalaki dito kaya hindi ko magawa mag-iwan ng mga babae kasi magkakapatid na mga kabayan inbreeding na. Ayusin ko na, andito na rin naman yung karton. Kakasya na sa dyan mga kabayan, ayun, kakasya na yan dyan. Tapos hintayin ko lang si sir mamaya, babalitaan ko lang kay mga kabayan ko ano mangyayari. Tapos kasi may mga babae pa naman ako dito, ayan o. Mga babae mga kabay, 5 piraso. 5 piraso nandito. Ang problema ko lang, sana wag magkaroon ng pakpak na naka-twist. O yung nakapalipit na mga pakpak mga kabay kasi hindi nga maganda sa production din. Kanin ko na mga kabay yung ibibigay ko dito. Siyempre, sa totoo lang mga kabay, hindi ako magbibigay ng may problema din naman, di ba? Kaya kailangan mapili ko dito yung okay lang din. Nasa presyo lang din. Tsaka halos magkakalaki lang yung mga ka-behind. Alam mo ba, mayroon pong maliit dito pero hindi natin ibibigay yung maliit. Ito. Yung isa natin medyo maliit eh. Ayan Sa kanila medyo may kaliitan siya ng konti pero hindi ko ibibigay yan kasi nga syempre matinong kausap tayo sa mga gatong transaction. Ang hiningi ko nun ay good feedback sa mga customer, sa mga bumibili sa akin. At mga kabayan, yung eksena pala ngayon, ito po ay nireto lang sa akin ng dating bumili sa akin mga kabayan na si Sir din naman na taga dito, na bali nireto daw ako dun sa kakilala na dito nga raw bumili sa akin. Tapos ayun, sabi ko hindi ko naman talaga planong ibenta sila pero dahil may bumibili, sige, bebenta ko na sila mga kabayan. At bumibili si Sir siya nagtatanong siya ng kung may itlog daw dito. Sabi ko wala, may mga itlog dito pero hindi ako nagbebenta ng itlog mga kabayan kasi unang-una ang mura ng itlog, tsaka sayang yung itlog mga kabayan. Malalaki pa itlog ng inahin ko dito at ayun nga, dalaway na bawas sa inahin ko mga kabayan, nakakalungkot na pangyayari. Pero pag-usapan natin mga kabayan sa susunod na video ko mga kabayan kung ano bang nangyayari, kung bakit nga ba. Naisip ko kasi mga kabayan, magkakapatid to. Kaya sabi ko okay lang, ibenta ko na yung natitirang to. Tapos kung may bibili pa, ibebenta ko pa rin. Tapos ang ititira ko dito isang lalaki lang. Tapos may 5 babae ako doon. Tapos may mga babae na ako medyo malalaki, kaya okay na rin yun na bilang. Pero sa totoo lang, gusto ko sana mga 10 piraso na inahin para tuloy-tuloy po yung pangitlog at tuloy-tuloy po ang supply ng mga sisiw para dun sa mga gustong bumili. At syempre, ang ano ko dito mga kabayan, ang mission ko dito ay makapag-produce ng mga quality ducklings mga kabayan na talagang kumbaga yung customer ko din naman, yung bibili sa akin, kumbaga yung bibili sa akin mga kabayan ay magkakaroon pa sila ng maingganyo pa nila iba na o di kaya i-recommend nila ako sa mga kakilala nila mga kabayan na gustong bumili ng sisiw. Kaya ayun, tapos tinanong ko ng yung kaibigan, yung si Sir nga na bibili ngayon, sabi ko kamusta yung binili ni Sir nakaraan, sabi buhay naman daw lahat at malalaki na. Ito rin mga kabayan, malalaki na to para sa laga 150, sulit na to. Ang mahal na, may 1 kilo na kaya to. May 1 kilo na mga kabayan, may 1 kilo na sila mga kabayan. Sa ibang lugar po ang kilo po, di ba 180, tapos 200 sa iba. Pero sa akin, mura ko lang maibebenta, 150 lang. Pero wala naman tayong problema doon. Basta ibebenta natin yan. Para, ibebenta natin yan kasi may mga inahin pa naman tayo ditong Pero gusto ko lang magtira dito. Bahala na kung may magtitira man dito na at magpo-produce ng inbreeding o ano pa man yung pwedeng plano mga kabayan, baka may bumili, ibenta ko na rin. Pero kung wala namang bibili, stock muna sila dyan. Tapos gagawin ko mga inahin. Tapos ang magiging produce nila mga kabayan ay syempre kung may bibili sa akin na sisiw, tatanungin ko muna kung pangkatay o pang breed din. Kung pangkatay, hindi pwede kong ibigay inbreeding kasi malalaki din naman ang inbreeding. Ang problema lang pag matagal ng salin lahi na inbreeding ay lumiliit. At ganoon naman kung pangkarni lang naman, pwede kong ibenta yung maging kung sakasakaling in future pa naman ng mga to. Di ko alam kung ilan mabubuhay dito talaga ng as in, kasi nga dito sa labas namin namamatay yung mga bibi ko pag nakakagala kasi may mga ewan. Mga kabayan, magpilit na ako kasi gabing-gabi na talaga. As in ayun, gabing-gabi na po mga kabiyahin. Tinan nyo naman yung gabi natin. Ready na yung ating ibebentang dalawa. Ang paitsura nila.
Tulad na sinabi ko mga kabride, hindi ko binigay yung nakatwist yung pakpak, hindi ko rin binigay yung maliit. Kita nyo po yung sukat nila, halos pantay mga kabride. Nakatupi lang buntot na ito nakapaba, pero pares na pares yung sukat niyan. Sa halaga 150 mga kabride, piling ko hindi na malulugi si sir dito. Okay, siguro yung kilo nito mga kabride, 1 kilo na. Napakamura na po yan sa 150. Ngayon ko lang naisip mga kabride na mura na sila sa 150. Siguro siguro mga kamay sa susunod bago ako mag-desisyon na magbenta, medyo kailangan buhatin ko muna yung mga bibi ko, tapos titigan ko ng matagal bago ko mag-close deal, tsaka bago ko isipin na bago ko ako mag-desisyon mga kabay na ibenta sila kasi nakakapanghinayang. Pero okay na yun mga kabay. Tara na. Bibit-bitin ko na ito mga kabay. Dali na natin doon. Meet up natin. Na yung transaction natin. Dalawa pala sila mga kabay. Sila sir. Hindi tayo makapag-lecture kasi gabi na. Wala ka namin. Mayroon pa akong extra tali sir. Ha? Okay. Walang buksan na. Ito po para hindi masira yun. Malaki. Malalaki. Binili ko sa'yo. Hindi po, bago na po ito eh. Bago na. Po. Malalaking na po yan sir. Kayong walang po nakapa. Ayan. Picture ko lang kayo sir ha. May YouTube channel kasi ako eh. Hi po. Sister yan, nasa yung ano yun, nasa ano na rin eh. Okay lang po, nasa YouTube. Nasa YouTube na po. Patay lang sa tali lang natin sir ha. Meron ko kayo sir. Thank you po. Ay, ganyan tali po ba gusto nyo? Di po kayo yan. Ito sir, paano po kayo gagamitin? Iba po to sir, isang buwan na po pala yung nabili, isang buwan na po nakalipas. Malalaki na sa akin. Sige. Hindi nakita akong ano barya, sakto. Sakto po. Okay. Maipit ako ano. Nagdala pa naman po ako ng ano. Sige po. Okay lang. Just in case na kasi baka nakita ko lang kanina ko lang nakita eh. Magkakilala pala kayo ni sir. Magaganda po yan sir pag ano po. I-share ko po sa inyo yung link ng video natin sir. Wala kang binibentang itlog. Wala sir, may itlog dun kaso nga lang hindi ko po mabenta kasi Magkakita ng itlog niyan. Hindi ko alam sir, hindi pa ako nakapagsubok magbenta. As in. Para may lalaki ako, mahirap kasi sabi sa akin. Totoo ba yun? Dapat daw nililigawan pa raw yan pag mga lalaki. Hindi raw pwedeng dadali mo lang doon. Hindi sir, yung akin nga po, pag may babae akong bago, pinapasawaan ko na agad eh. Oo. Kaso nga lang, bibit-bitin mo lang po siya dun sa barako Okay. para masawahan to. Hiramin ko na lang yung barako, lumapit bahay ko. Lakas kumain. Baka meron akong papisa sir, isang buwan siguro mula ngayon, mga 11 po ng March. Pagkano mag-disip Lalaki po, pagbibilang ko po kayo. Pag-sisip pala. Okay lang, may pala ako yan. Mga 1 month lagi sir, tulad ng bili ni Mga sir. 1 month. 100 po. Apo. Yung mga kabayan si sir, kasama yung nakarang bumili sa akin, si sir din.